know what? Yung passage na nabasa sa John chapter 4 ay may kinalaman sa babaeng Samaritana na binago ng Lord yung buhay niya at na-share niya ito sa mga taong nakapaligid sa kanila. Remember, ang babaeng ito, meron siyang talagang komplikadong buhay, so to speak. And yet, naging honest siya sa Lord at siya ay binago talaga niya. And at this point, agad niyang na-share sa mga tao yung goodness ng Lord sa buhay ng babaeng Samaritana. What about us right now? Tama naman po yung point na sinabi ng speaker that we must have to go and make disciples. Hindi sinabi ng Lord na go and make believers eh. Ang daming paraan to share the gospel message. Maraming kaparaanan. Pero at the end of the day, syempre, nabanggit na rin yung tungkol sa dapat mag-reflect yan sa ating buhay. Totoo, ang dami nating masasabi nating mga sablay sa buhay. Pero pag mag-submit talaga tayo sa Panginoon, pag magpapakumbaba tayo sa Kanya, maraming amazing things ang gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Especially when it comes on how we evangelize the lost and how we disciple those people who are willing to know God more and more. Since the purpose in life is to know God and to make Him known, bilang mga Kristiyano, so to speak, sikapin natin talaga na sundin yung mga sinabi ng Lord. Sikapin talaga natin. Yes, it's true, mahirap. Marami tayong sablay. Pero pagka tayo ay nagpagamit talaga sa Lord, ang daming amazing things na gagawin sa buhay niya. And at this point, sa darating na 2024, ngayon pa lang may gagawin na ang Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy tayong magpagamit sa Lord. At the end of the day, it's all about Him and Him alone. So, to God be the glory.